And finally, fully verified na po yung GCash account ko. Kung matagal na at hindi pa rin fully verified ay ganun po yung solusyon. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo sa inyo ang solusyon kung bumalik ulit sa basic level yung GCash account mo na dati nang fully verified. Lumagpas na rin ng 2 days, 3 days, 1 week, 1 month at hindi pa rin fully verified yung GCash account mo, may solusyon na po tayo dyan. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Marami nga pong namomblema dahil nga bigla na lang bumalik ulit sa basic level yung GCash account nila na dati na pong fully verified. Ang isa pang problema ay lumipas na po yung 7 days, 2 weeks, 3 weeks, 1 month at hindi pa rin po fully verified yung GCash account nila. Kaya sa video na ito ay ituturo ko sa iyo ang solusyon para dyan. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Marami nga pong GCash account ang bigla na lang pong bumalik ulit sa basic level yung status ng kanilang GCash account na dati na pong fully verified. Kailangan po nila ulitin yung pag-fully verified dahil nga may nakalagay po na verify your account. Ibig sabihin ay kailangan po nila magpasa ulit ng valid ID at magsagot po ng form for personal information. After po natin magawa yung pagpo-fully verified, ang next step naman po ay kailangan po nating i-update ang ating account information. Makikita mo po dyan sa baba ng verify email address yung update account information at pindutin mo lang po yan. After po natin i-update yan ay okay na po yun. At dahil nga po bumalik ulit sa basic level yung GCash account natin ay kailangan natin ulit gawin yung steps sa pag-fully verified. After po natin magawa yon ay kailangan po natin maghintay ng 24 to 48 hours para ma-review po ito ni GCash. At kung lumipas na yung 48 hours at umabot pa ng 7 days at hindi pa rin fully verified yung GCash account mo, may nakalagay na we are verifying your account, gawin mo po yung steps na ito. Before po tayo magsimula ay just make sure lang po na meron na po kayong screenshot ng katunayan na 7 days na nga po ang nakalipas at hindi pa rin po napupuli verified yung GCash account nyo. At kung nakaredy na po yung screenshot ninyo ay buksan na po natin ang ating GCash account. At dito para makita po natin yung status ng ating verification ay pindutin lang po natin yung profile na nasa baba. At kung makikita nyo po dyan ay hindi pa nga po fully verified yung GCash account ko at lumipas na po yung 7 days. At ngayon, tignan po natin yung status. So dito may nakalagay pa rin po na we are verifying your account. You will receive an SMS within 7 days. Kaso ang problema ay lumipas na nga po yung 7 days at hindi pa rin po na-fully verified yung GCash account ko. At ngayon, kailangan po muna natin i-exit. Hanapin lang po natin dito yung pwede natin pagsubmitan ng ticket. Dito scroll down lang po natin at makikita po natin dyan yung help at pindutin lang po natin yan. At dito para maparating natin yung concern natin kay GCash ay pindutin lang po natin yung visit our help center. At nandito na po tayo sa help center. Actually, nandito po yung mga products and services na makikita po natin kay GCash. Ang pipiliin po natin dito ay yung your account. So, pindutin po natin yan. At dito lalabas po ulit yung mga choices at ang kailangan po natin piliin ay yung verify your account. So, dito makikita po natin yung get fully verified, yung listahan ng mga valid ID pero pindutin natin dito yung unable to verify. May mga scenario talaga at times na hindi po talaga nare-review na maayos yung mga sinasubmit natin kay GCash tulad ng valid ID. Kaya syempre, pwede po natin i-follow up yan kay GCash. At dito kung makikita nyo may nakalagay nga po dyan na if it is already beyond 7 working days, click here to follow up on your application. So pindutin lang po natin yung naka-highlight na click here. Then after po nyan ay mapupunta na po tayo dito sa pag-submit ng ticket na kung saan may sasagutan po tayo para may padala po natin kay GCash yung concern natin sa verification. So ayan, nasagutan po natin yung email address natin na dapat active at nakaka-receive po ng notification mula kay GCash. And also, double check nyo rin po yung GCash registered full name kung okay nga ba at tama. Dapat po kasi na mag-match yung full name natin dito na nakaregister kay GCash pati na rin po yung sa valid ID natin. When it comes naman po sa country ay automatic na po yan at nasa unahan po yung Philippines. So hindi na po tayo mahihirapan. And after po nyan ay punta na po tayo dito sa your account type. So dito may 4 pong pagpipilian, regular account, overseas account, GCash junior account at merchant account. Pero dahil regular account po yung gamit ko, ito po yung pipiliin ko. At ang next naman po ay ang ID submitted for verification. Ito po yung valid ID na una po nating sinubmit kay GCash. At dito piliin mo lang po kung national ID, driver's license, SSS ID, passport, pag-ibig, postal, PRC ID, or others. So pipiliin ko na po yung driver's license dahil ito po yung una kong pinasa na valid ID. At ang next naman po ay ang date of last KYC attempt. Ito po yung date kung kailan nga ba kayo unang nag-fully verified. Kailangan malaman kasi ni GCash kung kailan ka unang nag-fully verified para ma-review niya ulit ito.
And also, nabanggit ko nga sa inyo kanina na kailangan po natin mag-provide ng screenshot na kung saan katunayan na 7 days na nga nakalipas at hindi pa tayo fully verified. At dahil magpo-provide at magpapasa naman po tayo ng screenshot, ay pindutin lang po natin yung checkbox na kung saan may nakalagay na screenshot of transaction or error prompt. And after po nyan ay kailangan na po nating maglagay ng explanation or details regarding po sa concern natin para syempre ma-assist po tayo ni GCash. Huwag po kayong mag-alala dahil kung ano po yung ilalagay ko dito ay pwede nyo naman pong gayahin dyan sa may pin comment section sa baba. Yes, ilalagay ko po dyan sa may pin comment section sa baba para hindi na po kayo mahirapan. At ang ilalagay ko lang po dito ay, "Hi GCash, I want to follow up my fully verification request on my account. Kindly help me to fix my pending verification request last week. It has been 7 days already but still my account is not fully verified. Thank you." Ang ibig sabihin lang ay pinaparating natin kay GCash yung concern natin na 7 days na ngayon nakalipas or higit pa at hindi pa rin na fully verified yung GCash account natin. Para syempre, kapag naparating natin to kay GCash ay i-review ulit yung mismong concern natin. Again, ilalagay ko po dyan sa may pin comment section sa baba kung ano nga po yung nilagay ko dito. Pwede nyo po yung gayahin at kopyahin para hindi na po kayo mahirapan. After po nyan ay punta na po tayo dito sa dalawang checkbox na sasagutan po natin sa baba. I consent to the collection and use of my information. Pindutin lang po natin yung check. At yung pangalawa, the information I have provided is accurate and truthful to the best of my knowledge. I-check rin po natin yan. At ngayon naman po, after po nyan, ay punta na po tayo dito sa last step na gagawin po natin. Dito naman po tayo sa may attachment. So dito ilalagay na po natin yung screenshot. Yan, buksan lang po natin at madadirect po yan sa gallery po natin. At dahil naka-ready na po yan, ay automatic na pong mag-upload yan dyan. So kailangan lang po natin hintayin. Malalaman lang po natin na uploading na po yan. So kapag naglo-load na po yung file at kapag natapos na po yan ay okay na po yun. Again, ang ilalagay po natin dito na screenshot ay yung katunayan na may nakalagay na "We are verifying your account" na ang ibig sabihin ay 7 days na nga nakalipas at hindi pa rin tayo fully verified. At kapag okay na at na-add na natin yung file na screenshot ay pindutin lang po natin yung submit na nasa baba. And after po nyan ay chinek ko po yung account ko and finally, fully verified na po yung GCash account ko. Kung matagal na at hindi pa rin fully verified ay ganun po yung solusyon. At ganun lang po yung simpleng steps na kailangan nyong gawin at sundan para masolusyonan po natin yung problema natin kay GCash. Reminder lang po sa inyo na kung bumalik po sa basic level ay kailangan po natin mag-undergo ulit sa process ng pagpupully verified. And also, tinuro ko rin po sa inyo yung pag-submit ng ticket sa concern natin kung lumagpas na po yung 7 days or mas matagal pa at hindi pa rin fully verified yung GCash account mo. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. And also, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may waga notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. Yun na! Peace out! Like, comment, and subscribe! Peace! One love!